Nangamba si Fan Gang noong makarinig ito ng ingay mula sa kanyang likuran. Hindi siya makapaniwala na ganoon lang siya kabilis maaabutan ng mga tinakasan niyang halimaw. Naisip ni Zofan na napakarami nga raw ng mga paparating na monster puppets, mukhang malapit na nga raw sila sa hinahanap nilang target. Lumingon si Fan Gang sa direksyon kung nasaan sina Gu Zhaohan, naisip niya na gamitin ang apat na ito para gawing sakripisyo sa mga humahabol sa kanyang halimaw. Mabibigyan nga raw siya ng mga ito ng sapat na oras para makatakbo ng malayo at tuluyan ng makatakas. Minura ni Gu Zhaohan si Fan Gang noong makita nila na tumakbo ito patungo sa kanilang direksyon, alam nila kung ano ang binabalak nitong gawin. Sinabihan ng ating bida ang papalapit na si Fan Gang na ang mga walang hiyang araw na gaya nito na gumagamit ng mga kasamahan bilang panangga ay hindi nakarapat-dapat pa para ituring na isang tao. Mas masahol pangaraw ito sa ibang mga halimaw kaya nararapat na itong mamatay. Sinabihan ng Wasp King ang kanyang Master Zofan na wag daw muna nitong patayin ang mayabang na lalaki, mag-aaksaya lang daw ito ng enerhiya. Mukhang isang araw peak novice war god si Fan Gang kaya maaari pa nila itong magamit. Sinabi ng Wasp King sa ating bida kung paano nila isasagawa ang naisip niyang plano. Nagsalita ang papalapit na si Fan Gang na mukhang natakot na nga raw ang ating bida sa nakakakilabot niyang presensya. Mukhang napagtanto nga raw nito na wala itong laban sa kanya kaya hindi na ito lumaban pa. Tuwang-tuwa si Fan Gang habang iniisip na magpaalam na nga raw si Zofan, iiwanan niya nga raw ang katawan nito para ito ang paglaruan ng mga halimaw. Noong malapit na ito ay doon na ginamit ng ating bida ang suppression effect ng ini-activate niyang resonance link. Nagtaka si Fan Gang kung bakit bigla na lang natigilan at nanghina ang kanyang katawan. Sinamantala ito ni Zofan para maisagawa na niya ang kanyang pag-atake. Pinatumba niya si Fan Gang gamit lamang ang kanyang kamay gaya ng napag-usapan nilang plano ng Wasp King. Naisip ng ating bida na ang suppression effect nga raw ng kanilang resonance link ay napakabilis lang na natatapos kapag ginagamit sa mga kalaban na hindi halimaw. Idagdag pa nga raw na isa ring peak novice war god si Fan Gang, pero sapat na nga rin daw sa kanya ang kaunting sandali para magawa niya itong mapataob. Nagtanong si Fan Gang sa ating bida kung ano nga raw ang ginawa nito sa kanya, napaka-traidor nga raw nitong lumaban. Habang inaapakan ni Zofan ang ulo ni Fan Gang ay doon na ito inatake ng Wasp King. Sinabihan ng ating bida si Fan Gang nang wala nga raw itong karapatan na sabihan ang iba ng traidor, dahil sa kanya lang nababagay ang salitang ito. Maghanda na nga raw itong pagbayaran ang ginawa nitong pagtratraidor at pagsasakripisyo sa mga iniwan nitong kasamahan. Kumalat na sa mukha ni Fan Gang ang lason na ipinangatake ng Wasp King. Ipinagmalaki ng Wasp King na umeepekto na nga raw ang kanyang kapangyarihan, si Fan Gang na nga raw ang magiging pinakamalakas nilang panangga sa mga kalaban. Nataranta si Fan Gang noong makabangon na ito dahil wala nga raw siyang makita sa kanyang mga mata. Ginawa ito ng Wasp King para mas madali niyang makontrol ang utak at pag-iisip ni Fan Gang. Inakala ni Fan Gang na sina Gu Zhaohan at Zofan ang mga nasa likuran niyang halimaw kaya agad itong sumugod. Bago pa man ito makalapit ay sabay-sabay na itong inatake ng mga monster puppets. Nagpatuloy sa pag-abante si Fan Gang hanggang sa tinamaan na nga ito ng pag-atake ng mga halimaw. Nangyari man ito sa kanyang katawan pero nagawa pa rin niyang makatayo. Hinugot niya ng mabilis ang mga sandata na tumama sa kanyang katawan, at agad niya na ring sinugod ang mga umatake sa kanyang halimaw. Tuwang-tuwa ito habang nakikipaglaban na parabang nasisiraan na ng ulo. Nagulat si Gu Zhaohan dahil hindi niya nga raw akalain na magagawa pang makipaglaban ni Fan Gang matapos nitong tamaan ng ilang pag-atake. Sinabi ng ating bida na sa lakas nga raw ni Fan Gang, magagawa nga raw nitong matalo ang mga monster puppets kung pinili lang nitong makipagtulungan sa mga miyembro ng binuo nitong grupo. Kaso nga lang daw ay napakamakasarili nito, mas pinili pa nitong tumakbo at isakripisyo ang kanyang mga kasamahan para lang sa sarili niyang kapakanan. Naisip ni Zofan na nararapat nga lang daw ang ganitong klase ng tao na maging kanilang panangga at decoy hanggang sa lumabas na ang kanilang target na nasa loob pa ng kagubatan. Ilang halimaw na rin ang napapatumba ni Fan Gang nang dahil sa ginagawa nitong pagwawala. May bigla na lang umatake mula sa loob ng nagliliyab na kagubatan. Tumama ng direkta ang pag-ataking ito sa pinakadibdib ni Fan Gang. Agad na namatay si Fan Gang noong masunog ang buong katawan nito ng isang napakainit na apoy. Napaisip si Zofan sa naramdaman niyang aura,
mukhang ito na nga raw ang halimaw na responsable sa lahat ng nangyayari. Nagpakita na ang isang nagliliyab na halimaw na may maraming ulo. Sinabi ng ating bida na mukhang hindi nga raw ito ganoong kalakas gaya ng inaasahan nila. Pero mukhang mahihirapan nga rin daw sila bago pa nila ito matalo. Nagsalita si Gu Zhaohan at sinabi na mukhang ito na nga raw ang pinuno ng mga nakakalaban nilang Flaming Inferno Serpents. Base nga raw sa aura na mayroon nito, mukhang hindi nga raw ito ang dominator ng Inferno Monster Cave na gaya ng inaakala nila. Kapag nagtulungan nga raw sila ay posible nila itong matalo lalo na't hindi pa ito nakakatungtong ng Intermediate Monster King rank. Nagtanong si Gu Zhaohan sa ating bida kung tama ba raw siya ng mga sinabi. Nagsalita si Zhou Fan at sinabihan sina Gu Zhaohan nang mag-ingat daw ang mga ito. Nagtaka naman si Gu Zhaohan kung bakit sila pinag-iingat ng ating bida. May bigla na lang ini-activate ang nagliliyab na halimaw. Nangamba sina Gu Zhaohan noong maramdaman nila na napapalibutan na sila ng mga maiinit na apoy. Agad namang ginamit ni Little Gray ang kanyang kapangyarihan upang mawala ang ilusyon na ginawa ng kalaban nilang halimaw. Nagtaka ang grupo ni Gu Zhaohan kung ano raw ang nangyari, pakiramdam nga raw nila kanina ay napapalibutan na sila ng mga maiinit na apoy. Sinabihan ng ating bida ang grupo ni Gu Zhaohan na doon na lang daw muna ang mga ito sa likuran. Kakaiba nga raw ang kapangyarihan na taglay ng halimaw, huwag nga raw ng mga itong hayaang mapasailalim na naman sila ng kapangyarihan na ginagamit nito. Natuon kay Zhou Fan ang pansin ng halimaw, ito nga raw ang sagabal at pakialamerong tao na umuubos sa mga ipinapadala niyang monster puppets. Gumawa muli ng mga monster puppets na Flaming Inferno Serpents ang nagliliyab na halimaw. Hindi niya nga raw titigilan ng ating bida hanggat hindi ito nagbabayad sa ginawa nitong pagwasak sa kanyang mga pinaplano. Naisip ni Gu Zhaohan na nagagawa nga raw silang masindak ng apoy na inilalabas ng nagliliyab na halimaw, napapaisip din siya kung talaga nga bang isa lang itong Novice Monster King. Pinayuhan ulit ni Gu Zhaohan ang ating bida na hindi raw nito kailangang magpakabayani, mas mabuti nga raw na umatras na lang muna sila. Naguguluhan si Zhou Fan dahil nadedetect nga raw ng kanyang sense skill na isa lang talagang Novice Monster King ang kaharap nilang halimaw. Pero bakit nga raw nagagawa nitong masindak ang kasama niyang sina Gu Zhaohan, at nagagawa rin itong makabuo ng ganoon karaming Flaming Inferno Serpents? Mabuti na nga lang daw at walang epekto sa kanya ang aura na inilalabas ng halimaw, at dahil nga raw doon ay malalabanan niya ito ng patas. Kung may hindi man daw patas sa sitwasyong ito, iyon ay ang dami ng mga binuo nitong monster puppets. Kailangan niya nga raw munang ubusin ang mga ito bago niya isunod ang napakalaking halimaw. Nagsalita ang nagliliyab na halimaw at sinabihan ng ating bida na mukhang pinanghihinaan ng araw ng loob ang mga kakampi nito. Bakit nga raw gusto pa rin itong lumaban kahit nakamatayan din lang naman ang kahahantungan nito? Sumagot naman si Zhou Fan at sinabi sa nagliliyab na halimaw na wag nga itong napakayabang, marami nga raw itong ulo pero napakapangit naman daw nitong halimaw. Hindi nagpaapekto ang Inferno Serpent King sa ginawang pang-aasar ng ating bida, pero dahil nga raw sinira nito ang kanyang mga plano, ito na nga lang daw ang sunod niyang gagawing pagkain. Sinabihan muli ni Gu Zhaohan ang ating bida na umatras na raw ito noong makita niya na papalapit na ang napakaraming monster puppets. Hindi naman ito pinakinggan ni Zhou Fan bagkus ay ini-activate niya agad ang suppression effect ng kanilang resonance link. Habang papalapit sa ating bida ang napakaraming sandata ay bigla na lang hindi nakagalaw ang mga halimaw na nagbato nito. Agad naman na ini-activate ni Zhou Fan ang kanyang Flaming Sword power sa kanyang Blade of Retribution. Binaling niya ang lahat ng mga sandata na ipinangatake sa kanya at agad niya ring inubos ang lahat ng mga monster puppets na humarang sa kanyang harapan. Gulat na gulat si Gu Zhaohan sa kanilang nasaksihan, hindi siya makapaniwala na napakabilis lang na mauubos ng ating bida ang ganoon karaming halimaw. Nagsalita ang isang lalaki na marahil nga raw ay totoo ang kanyang hinala na nakatungtong na nga ang ating bida sa Intermediate War God Realm. Sinabihan naman ito ng isang lalaki ng mali nga raw ito, pang Novice War God Realm pa rin lang daw ang aura na ginagamit ni Dick and Fan. Napaka-makapangyarihan nga lang daw ng ginagamit nitong teknik kaya nagagawa nitong makipaglaban sa mga kalaban na mas mataas ang level kaysa sa kanya. Sinabi rin ng lalaking ito na halos ganoon rin daw ang nagliliyab na halimaw, isa nga lang daw itong Novice Monster King pero nagagawa na rin itong magmanipula ng napakaraming bilang ng mga Flaming Inferno Serpents.
Ang kapangyarihan nga raw ni Deacon Fan at nang nasa harapan nilang halimaw ay higit na mas mataas kaysa sa lebel ng lakas na mayroon ang mga ito. Shout out sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel na Otakong Pinoy Recap. Maraming salamat po. Bumuo pa muli ng ilang Flaming Inferno Serpents ang nagliliyab na halimaw pero madali lang din itong natatalo ni Zoufan. Habang nakikipaglaban ay naisip ng ating bida na tama nga raw ang kanyang hinala. Ang natitirang araw na enerhiya ng mga monster puppets na napapatay niya ay bumabalik lang sa kaharap niyang Monster King. Kahit nga raw ganoon ay hindi niya naman nararamdaman na lumalakas ang kapangyarihan ng nagliliyab na halimaw, isa nga lang daw ang ibig sabihin nito. Sinabi ng Wasp King na sigurado na nga raw sila na ang ginagamit na kapangyarihan ng Flaming Inferno Serpent King sa pagbuo ng mga monster puppets ay hindi talaga nito sariling kapangyarihan. Sinabi rin ng Wasp King na mukhang alam na nga rin daw niya kung paano ito nagagawa ng kalaban nilang halimaw. Sinugod na ni Zoufan ang Flaming Inferno Serpent King matapos nitong mapatumba ang lahat ng mga monster puppets. Sinabihan ng Wasp King ang kanilang Master Zoufan nang mag-ingat daw ito, napakalakas nga raw ng kakalabanin nitong halimaw. Sumagot naman ang ating bida at sinabi na wala nga raw siyang pakialam kung gaano pa ito kalakas. Ang paraan nga lang daw para makalabas sila doon ay ang talunin niya ito. Nagulat si Zoufan noong aatakihin na nito ang halimaw. Bigla na lang naging isang matulis at malaking sandata ang isa sa mga ulo ng Flaming Inferno Serpent King. Hindi na naituloy ng ating bida ang kanyang pag-atake at napatuon na lang siya sa pagdepensa. Nasangga man ito ni Zoufan pero napatilapon pa rin siya ng malayo nang dahil sa lakas ng pag-atake ng kalaban niyang halimaw. Nagsalita ang Inferno Serpent King at sinabi na parang araw sa kanya ay isa lang langgam ang ating bida na maaari niyang tapakan at durugin ng anumang oras. Napatigil lang ang pagtilapon ni Zoufan noong mapatama ito sa isang matigas na puno. Tinawanan ng Flaming Inferno Serpent King ang ating bida, tinanong niya kung naramdaman na ba raw nito kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan. Nag-alala si Gu Zhaohan para sa kalagayan ni Zoufan. Nakita niya na hindi agad ito gumalaw matapos itong mapatalsik ng halimaw. Hindi na rin nagtagal at narinig na ulit nila ang boses ng ating bida, tinatawanan nito ang kayabangan ng kalaban niyang halimaw. Gulat na gulat ang Flaming Inferno Serpent King noong makita nito na nakakagalaw pa ang ating bida. Hindi siya makapaniwala na magagawa pa nitong makakilos matapos nitong tamaan ng kanyang pag-atake. Naisip ni Zoufan na inasahan ng araw niya na malakas ang pag-atake ng kalaban niyang halimaw, pero nakakasigurado ng araw siya na talagang nasa Novice Monster King realm pa lang din ang rank nito. Nagtanong ang Inferno Serpent King kung bakit nga raw parang hindi man lang ininda ng ating bida ang ginawa niyang pag-atake. Nagsalita naman si Zoufan at sinabi na kung hanggang doon na nga lang daw ang makakaya ng halimaw, ay tiyak na nga raw nakamatayan ang kahahantungan nito. Nagsalita ang Flaming Inferno Serpent King at sinabi na sa pagyayabang nga lang daw magagaling ang mga tao, sisiguraduhin niya nga raw na dudurugin na niya ang katawan ng ating bida sa sandaling tamaan niya ulit ito. Hindi naman natakot si Zoufan sa pagbabanta ng halimaw, sinabihan lang ito ng ating bida nang gawin nga raw nito at huwag nga raw itong puro salita. Ginamit na muli ng halimaw ang isa nitong ulo para gawing isang matulis na sandata. Ngayon ay nagagawa na itong harapin ng ating bida gamit lamang ang isa nitong kamay. Nagtaka ang Inferno Monster King kung bakit nga raw napakalakas ng ating bida. Isa nga lang daw itong Novice War God kaya imposible na mapantayan nito ang taglay niyang lakas. Nanggagalaiti na sa galit ang Flaming Inferno Serpent King dahil gustong-gusto na nitong mapatay si Zoufan. Kung kanina ay isang pag-atake lang ang ginagawa nito, ngayon ay umaatake na siya mula sa 4 na direksyon gamit ang 4 na sandata na gawa sa kanyang 4 na ulo. Naisip ni Zoufan na hindi na nga raw nakikipaglaro pa ang halimaw, mukhang gustong-gusto na nga raw siya nitong patayin. Ini-activate ng ating bida ang kanyang Flaming Sword Territory para mapigilan ang ginagawang pag-atake ng kalaban niyang Monster King. Kasunod noon ay agad siyang gumawa ng isang napakalaking Giant Flaming Sword gamit ang kanyang Flaming Sword Power. Noong handa na ang lahat ay ipinang-atake na niya ito sa kalaban niyang halimaw. Nagkaroon ng malakas na pagsabog noong magbanggaan ang dalawang klase ng apoy na kapangyarihan. Habang nanunood ay namangha si Gu Zhaohan sa ipinapakita ng ating bida, maging ang sword territory nga raw na taglay nito ay napakalakas rin.
Napaisip si Zofan kung hanggang ngayon ba raw ay itinatago pa rin ng kalaban niyang halimaw ang totoo nitong lakas kahit na medyo matagal-tagal na silang naglalaban. Mukhang hindi pa nga rin daw nito masyadong nagagamit ang kapangyarihan na ipinapangbuo nito sa mga monster puppets. Napapaisip din ng ating bida kung may plano ba raw kaya na binabalak gawin ng Monster King na ito. Naging isa na lang ang ulo ng Flaming Inferno Serpent King matapos ang pagsabog. Nagsalita ito at sinabi na inaamin niya nga raw na talagang malakas nga ang ating bida. Walang saysay na nga raw kung patuloy pa silang maglalaban, mas mabuti pa nga raw na itigil na nila ang paglalaban nilang ito. Hindi naman makapaniwala si Zofan sa mga salita na binanggit ng halimaw, na gusto raw nitong makipagkasundo na tigilan na muna nila ang kanilang paglalaban. Pinaliwanag ng halimaw na ang layunin niya lang daw talaga ay ang pasukin at guluhin ang lungsod ng mga tao. Ngayon nga raw na nagtagumpay na siya, bakit pa nga raw siya magpapatuloy sa pakikipaglaban? Sinabi rin nito na parehas nga raw sila ni Zofan na may magandang hinaharap ng dahil sa natatangi ang kanilang mga lakas, kaya sayang nga lang daw kung magtatamo pa sila ng mas malaking pinsala. Hindi naman makapaniwala ang isang tauhan ng Gu family na maririnig niya ang isang halimaw na mag-aalok ng pansamantalang kapayapaan. Sinabi rin ni Gu Zhaohan na bakit nga raw parang pakiramdam niya ay mas matalino pa ang Monster King na ito kumpara sa ibang mga tao. Nagsalita na ang ating bida at sinabi na tama nga raw ang Monster King na wala nang saysay na ituloy pa nila ang kanilang laban. Sinabi rin ni Zofan na papayag na nga raw siya kapag pinalabas na sila doon ng halimaw. Ipinakita na ng Flaming Inferno Monster King ang lungsod ng Jinhai, nakahanda na nga raw siyang ilabas ang mga ito. Lumapag na ang ating bida para lumapit kina Gu Zhaohan. Sinabi niya sa mga ito na makakaalis na nga raw sila sa loob ng nagliliyab na kagubatan. Hindi naman agad sumunod si Gu Zhaohan dahil may iba pa nga raw silang mga kasamahan bukod sa kanilang apat. Natuwa ang Flaming Inferno Serpent King dahil hindi na nakatuon sa kanya ang pansin at atensyon ng ating bida. Doon na niya inumpisahang isagawa ang naisip niyang plano. Biglang nagsigalaw ang mga nakatumbang halimaw at hinawakan sa magkabilang paa ang nakatalikod na si Zofan. Tumawa ang Flaming Inferno Serpent King at sinabi na ito na nga raw ang katapusan ng ating bida. Hindi naman makagalaw ang ating bida nang dahil sa dami ng halimaw na nakakapit sa kanyang katawan. Tuluyan ang pinakawalan ng Flaming Inferno Serpent King ang pag-atake nito sa pwesto kung saan nakatayo ang ating bida. Nag-alala si Gu Zhaohan noong makita nito ang napakalakas na pag-atake ng halimaw. Humalakhak ang Flaming Inferno Serpent King matapos tumama ang ginawa niyang pag-atake. Napakatanga naman daw ng taong ito para maniwala na hihingi ng kapayapaan ang demonic beast na tulad niya. Mula sa isang makapal na usok ay may bigla na lamang lumabas na isang napakalaking sword skill. Hindi naman ito inasahan ng halimaw kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon para makaiwas. Sa loob ng makapal na usok ay nagsalita ang ating bida, sinabihan nito ang Flaming Inferno Serpent King na tingin ba raw nito ay papayag silang mga tao na makipagbati at makipag-ayos sa mga tulad nitong halimaw. Huwag nga raw itong napakayabang na parabang napakatalino nito, dahil sa totoo nga lang daw ay ito ang kanyang nauto. Simula nga raw umpisa ay hindi niya pinaniwalaan ang sinabi nito, nakisakay lang daw talaga siya para ibaba ng halimaw ang kanyang depensa. Nagalit ang Flaming Inferno Serpent King matapos nitong makita ang naputol na bahagi ng kanyang katawan. Natuwa ang isang lalaki noong makita nito ang ginawa ng ating bida sa halimaw. Sinabi naman ni Gu Zhaohan na putol na nga raw ngayon ang buntot ng halimaw, mukhang may pag-asa nga raw talagang manalo ang ating bida. Nagwala ang Inferno Serpent King at sinabi na papatayin niya nga raw ang lahat ng tao na naruroon. Wala nga raw siyang bubuhayin ni kahit isa sa mga ito. Sinabihan ng Wasp King ang kanyang Master Zofan nang mag-ingat daw ito dahil bigla na nga lang daw naging kakaiba ang aura ng kalaban nitong Flaming Inferno Serpent King. Matapos may gawin ng halimaw sa kanyang katawan ay bigla na lang nagningas ng mas matindi ang apoy na inilalabas nito. Hindi na rin ito nag-aksaya pa ng panahon at agad na muling itinuloy ang kanyang pag-atake. Napansin ni Gu Zhaohan na mukhang sa kanilang araw nakatutok ang pag-atake na ginawa ng halimaw. Agad namang sumulpot si Zofan at sinabihan ang Flaming Inferno Serpent King na siya nga lang daw ang kalabanin nito. Gamit ang kanyang sandata ay sinangga ng ating bida ang mga naglalakasang pag-atake na pinakawalan ng halimaw.
Habang ginagawa niya ito ay napansin niya na mas malakas na ngayon ang pag-atake ng kalaban niyang halimaw, mukhang malapit ng araw nitong malampasan ang lakas ng isang Novice Monster King. Sinabihan ng Flaming Inferno Serpent King ang ating bida na talagang araw napakatanga nito, sinusubukan pa rin daw nitong iligtas ang iba nitong kasamahan kahit na nasa loob ito ng isang laban. Itong araw talaga ang kahinaan ng mga tulad nitong tao.